Ako si Antot, at gusto ko lang sanang ibahagi ang isang kwento na hindi ko malilimutan. Kwento ito ng isang bahay, isang multo, at ng mga karanasang hindi ko na kayang kalimutan. Noong mga panahon na yon, kamakailan lang kaming lumipat sa isang bagong bahay. Excited kami, kasi matagal na rin naming pinapangarap na makalipat sa mas malaking bahay. Mas maluwang, may magandang bakuran, at mas malapit sa kalikasan. Hindi ko naman akalain na ang bahay na yon ay magiging dahilan ng takot ko. Ang bahay na ito, sa totoo lang, medyo luma na. Madilim at tahimik, para bang may mga kwento at lihim na nagtatago sa mga dingding nito. Nasa malapit na lugar kami ng bundok, kaya't walang ibang tao sa paligid. Parang kami lang ang naruroon. May kalakihan din ang bahay, kaya't parang may mga sulok at kwarto na hindi ko pa na-e-explore. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, narinig ko yung mga yabag. Mabilis na mga hakbang na parang may naglalakad sa hallway. Akala ko, si nanay o si tatay lang. Kaya't hindi ko na pinansin. Pero nang magbukas ako ng pinto, wala akong nakita. Wala ni isa sa pamilya ko sa bahay. Ang hallway ay tahimik, masyadong tahimik. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko na muna inisip. Iniisip ko lang siguro na guni-guni ko lang yon. Binaliwala ko lang. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, may kakaibang amoy sa loob ng bahay. Amoy lupa at parang may mabubulok na kahoy. Iniisip ko lang na siguro dahil luma nga yung bahay, kaya't ganoon ang amoy. Si nanay pa nga, sabi, normal lang yan, Antot, baka galing lang sa mga kahoy o sa mga bintana. Pero ako, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may something sa paligid, parang may nagmamasid sa akin. Lumipas ang ilang araw at ang mga bagay na hindi ko maintindihan ay nagsimulang magpatuloy. Minsan, may mga bagay na nawawala, mga gamit na hindi ko makita, tapos babalik na lang sa ibang lugar. Minsan naman, yung mga larawan sa dingding, nag-iiba ng posisyon. Isang gabi, habang pabalik ako sa kwarto ko, napansin ko na parang gumagalaw ang mga ilaw sa hallway. Ang mga ilaw sa kanto ay parang nagbabago ng kulay, mula sa dilim patungo sa malabong liwanag. Medyo kinabahan ako, pero iniisip ko na lang siguro ako lang. Hanggang sa isang gabi, nang magising ako mula sa isang mahimbing na tulog, may narinig akong malalakas na kaluskos mula sa ibaba. Para bang may mabigat na bagay na bumagsak. Tumayo ako, at nang lumabas ako, wala akong nakita. Tahimik ang buong bahay, pero may nararamdaman akong kakaiba. Para bang may nakatambay sa isang madilim na sulok ng bahay, may hindi ko nakikitang presensya. Hindi ko na kayang baliwalain. Hindi ko kayang ipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Kaya't isang araw, naisipan kong umakyat sa attic. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang may hinihiling na hindi ko maintindihan, kaya't kailangan kong maghanap ng sagot. Umakyat ako, dahan-dahan, at nang makakita ng isang lumang kahon, tinanong ko ang sarili ko kung anong nilalaman nito. Nang binuksan ko ang kahon, nakita ko ang mga lumang larawan. May mga pira-pirasong papel na nakasulat, at mga larawan ng isang babae. Ang babae sa mga larawan ay may malungkot na mukha. Napansin ko na hindi siya katulad ng ibang mga larawan na nakita ko sa bahay. Parang siya lang ang may kakaibang ekspresyon, may pagka-misteryoso. Habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko na parang ang mga mata ng babae ay sumisilip sa akin mula sa mga larawan. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi ng isang lihim na hindi ko maintindihan. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat na 3 salita, I am waiting. Agad akong napanganga, parang may hinahanap akong sagot na hindi ko kayang tanggapin. Sino ang babaeng ito? Anong ibig sabihin ng I am waiting? Bakit nakatago ang mga larawang ito sa isang lumang kahon? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa aking isipan. Agad kong isinara ang kahon at tumakbo pababa. Para bang may sumunod sa akin, pero hindi ko kayang patunayan. Ang takot ko ay sumiko, at hindi ko na kayang magsaliksik pa. Ang mga larawan na yon, pati na rin ang mga nakasulat na salita, ay nagbigay ng takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Mula ng araw na yon, patuloy ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Minsan, habang natutulog ako, may naririnig akong mga hagulgol mula sa malayo. Ang tunog na parang umiiyak. Kapag pupunta ako sa sala, may mga anino akong nakikita sa sulok ng mata ko, mga aninong mabilis na dumadaan sa dilim. Hindi ko maintindihan, pero pakiramdam ko, may hindi normal sa bahay na iyon.
Isang gabi, habang mag-isa ako sa kwarto, biglang may narinig akong malakas na kaluskos mula sa ibaba. Tumayo ako at nagsimula akong maglakad pababa ng hagdan. Ang mga pinto ay magaan, at ramdam ko na parang may malamig na hangin na dumapo sa aking balat. Pagdating ko sa sala, wala akong nakita. Lahat ng gamit ay maayos, pero may kakaibang pakiramdam akong gumugol sa bawat sulok ng bahay. May isang presensya sa dilim. Habang nag-aalala ako, nagdesisyon akong umupo sa isang sulok ng bahay. Kailangan kong magsalita, kailangan ko ng sagot. Kaya't nagsimula akong magdasal. Sa bawat dasal na lumabas sa bibig ko, ang mga tunog ng salamin at mga kahoy ay nagsimulang magbago ng tunog. Parang nagsasama ang lahat ng bagay. Tinitingnan ko ang mga larawan sa dingding. Yung larawan ng babaeng nakita ko sa attic, na parang may galit sa mga mata. Kinalaunan, naisip ko na lang na baka hindi na kami makakabalik sa bahay na yon. Sigurado akong may hindi magandang nangyari sa kanya. Ang mga salitang "I am waiting" ay isang paalala na ang kaluluwa ng babaeng yun ay hindi matahimik. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero pakiramdam ko, hindi siya makakapag-move on hanggat may tao sa bahay. Kaya, iniwan namin ang bahay. Hindi ko na kayang manatili roon. Ang mga pangyayari na yun ay patuloy na nagbabalik sa aking isipan. Hindi ko alam kung may iba pa bang nakakaranas ng mga bagay na yun. Baka may ibang tao na tulad ko, na nadarama pa rin ang presensya ng babaeng yun. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang lahat ng yun. Siguro, ang bahay na yun ay hindi lang isang ordinaryong bahay. Para kay Antot, isang bata na natutong matakot, ito ay isang kwento na hindi ko na malilimutan. At hindi ko na alam kung may ibang kwento pang katulad nito na nangyari sa iba. Baka nga, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag. Kung darating ang araw na maglalakad ka sa madilim na kalsada, at mararamdaman mong may ibang tao sa paligid, baka siya, ang babaeng naghintay. Ang kwento ng takot na hindi kayang ipaliwanag.